Good morning sa inyo. Good morning guys. Maaga ako nag-ayos kasi baka pupunta ako ng hospital. May nakalimutan pala ako. Meron pala akong isang medical pa na kailangan ko mag-medical para sa renewal ng visa ko. Isa-submit ko sa office. Ano ko ngayon kung may available na driver, magpapamedical nga ako. Kailangan kasi yung required. Kasi nga, tapos na kontrata ko, kailangan kong i-renew. Ilimot ko siya kasi that time, nung tinawagan ako ng, namin, pa ako, uoperahan pa ako. Kaya, ngayon baka, pupunta ako at magpapamedical. Mamaya. Kasi required talaga siya eh. Dati kasi, gusto ko na magpa-medical noon para matapos na kaso. Ang sabi kasi ng amo ko, kailangan tapusin mo na yung operation ko bago yung medical ko para sa submission ng mga documents ko. Kaya baka ngayon, pag hindi busy ang taga-Maniho nila, baka ngayon ko gagawin or else tomorrow. Ang aga ko na mag-ayos lang ako ng breakfast ko. Tapos pagtingin ko sa cellphone ko, ang dami ng tawag ng anak ko. Ano kayang sumbong nito? Try nga natin guys, tawagan mo na bago ako mag-prepare ng almusal ko. Ayun ko. Teka lang guys, tatawagan natin siya kung anong sumbong, anong ginawa. Kasi kanina sinabihan ko, tulog yung kapatid niya. Sabihan ko na, pakainin yung kapatid niya. Pagkagising, tingnan natin kung ano niya. Pag ganyan kasi nasunod-sunod ang tawag, may sasabihin yan or may sumbong. Baka nag-away sila magkapatid. Ganun yung anak ko. Pero pag isang tawag lang, ibig sabihin yung gusto lang ako makausap. Pero pag mga 5, ganun, maraming tawag, ibig sabihin may complain na yun. Dali guys, tawagan natin ha. Tingnan natin kung anong. Kumain ikaw? Ibigay mo kay Kikit ang cellphone. May sinasabi siya. Kumain ikaw, anak? Napansin niya na yung camera. Ayun. Ayun ang niya. Alam ko yun ang sumbong niya. Inubusan ng kapatid ng tinapay. Sige na mo. Ibigay mo sa kapatid mo yung cellphone kasi busy ikaw sa TV, anak. Nakakatawa siguro yung pinapanood niya kaya Anak, ibigay mo sa kapatid mo ang cellphone. Alam nyo kasi ayaw niya talaga ibigay kasi pinapakilaman. Mas magaling ang kapatid niya sa cellphone. Ginugulo yung kanyang cellphone. Hindi talaga siya Yun lang sumbong niya, hinubusan siya ng tinapay. Tawang-tawa siya sa pinapanood na. Sige na anak. Sige na, kausapin ko lang saglit kapatid mo. Dali na. Sige na, please. Kailangan mo na lakasan ang boses mo kasi hindi talaga susunod yan pag ayaw. Wag mong awayan ang kapatid mo, anak. Ayun guys, nag-ayos ako ng breakfast ko. Ito siya. Nahingi ako ng gatas. Sabi ko sa hanggang dito lang siya kasi nga ito yun, kinukwento ko sa inyo nung nakaraan yung ganito. Lalagyan ko siya ng gatas. Aba, binigyan ako ng hanggang dito. Kaya ang ginawa ko, kumuha lang ako ng konti. Tapos nilagay ko dito sa Quakers ko. Tapos nilagyan ko siya ng kunting kape kasi ako yung ayaw kong uminom ng pure milk.
pure milk. Kaya nilagyan ko siya ng kunting kape para mainom ko kasi sayang, masisira at masisira lang dito sa akin. Tapos ayun na nga, ngayon siguro try kong magsabi kasi kung available yung taga-maneho namin, pupunta ako ng doktor. Pero ang naisip ko kasi, not now, bahala na kasi gusto ko rin naman kasi matapos yung mga requirements ko. Gusto ko rin naman kasing matapos siya kasi pagbalik ko ng trabaho next week, by next week siguro pwede na ako balik ng trabaho. Ang sabi ko sa sarili ko, kailangan ko matapos yung mga requirements ko for renewal ng visa ko. May submit ko sa office. And then, para hindi na ako pa alis-alis, trabaho na lang. Focus na lang sa trabaho. Kasi minsan kasi, punta dito, punta doon. Lalo na ngayon nakakatakot. Kasi dito nagkaroon ng parang ang dami ng case ata. Kaya nakakatakot, labas ng labas. Kaya nga ngayon, pag day off ko, hindi na ako nalabas, sa kwarto na lang. Pag may papabili naman ako, kung sino yung pupunta ng market, yun, makikisuyo ako. Pero yung tipong ako ang pupunta, tapos siguro mamimili lang ako, nakapamili na rin naman ako yun, nung mga isisend ko sa pamilya ko. Kasi nagpapabox ako, nagpapakargo din naman ako. Isisend ko sa pamilya ko, pero pag okay na yung sitwasyon, not now. And then yun nga ang naisip ko kasi yung pupuntahan ko kasing hospital malayo siya, hindi naman kasi isang doktor lang ang kukuha ng test sa akin, tsaka maraming kukunin para sa renewal ko. Ang layo ng lalakarin ang layo ng distance ng kaya naisip-isip ko baka kasi sumakit yung opera ko pag lakad ng lakad. Tapos ayun nga, mamaya siguro. At saka ako itong sakit ko kasi na to, hindi ko in-expect. Ako kasi yung taong takot sa karayom. Kahit makakita lang ako ng kunting blood, takot ako. Ito pang asa naman tong sakit ko na to, puro turok-turok. Nakikita nyo itong sa kamay ko, itong itim na to. Ito yung pinakamasakit na ginawa sa akin kasi nga test nila kung gaano yung pagbiblid ng dugo ko, kasi ganun pala yung pag inooperahan yung isang tao, titingnan nila kung yung bleeding ng dugo mo or tapos ito yung mga itim-itim din dito sa kamay ko, dito sa braso ko, hanggang dito. Ito yung mga turok ng mga karayom sa akin na pinakaayaw kong ginagawa sa akin pag na-hospital ako. Kaya dati sa Pilipinas, hindi ako nagpapa-hospital pag masama ang pakiramdam ko. Kahit uminom ng gamot, hindi ako nainom ng gamot. Ito yung isa sa mga lesson learned na natutunan ko. Pag may nararamdaman ka, kailangan love yourself. Baga, magiging aware ka sa mo. Kasi kung may sakit ka, apektado lahat. Baga, alagaan mo sarili mo. Tsaka lalo na sa mga pagkain kasi tinanong ko talaga ang doktor, anong reason? Bakit nagkaroon ako ng sakit na ganon na sabi nila sa stress, sa kinakain, at saka yung yung nanganak ako na pinabayaan ko rin ng sarili ko kasi nanganak ako, wala naman akong follow-up check-up. Baga, basta ka lang nanganak, naging okay kailangan pala ipapa-check up mo rin yung health mo. Ako nun kasi, akala ko okay na ako. Tapos, naalala ko nun, that time, nagkasakit ako pagkatapos ko manganak sa bunso ko. Tapos, yun nga, yung nagkasakit ako ng pero ang finding sa akin ng doktor that time na nagpa-check up ako kasi hindi ko na kinayanan yung sakit ng abdominal ko dati, sabi daw UTI, di okay lang. Pero nung dito nga nangyari sa akin, wala naman akong UTI, pero yung platelets, yung blood ko, yung white at saka not normal, ganun. Tapos pilit nila akong binigyan ng gamot hanggang sa naging okay, kasi kailangan clear lahat, kailangan nasa magandang pakiramdam bago ako operahan that time, nung last May 20. And then yun nga, ang isa sa natutunan ko talaga ngayong nagkasakit ako, yung parang alagaan mo rin sarili mo, kasi
Ayun, ano kasi, kumatok yung gustong gawin yung pintuan namin kasi nga, parang, may sira siya. Eh ngayon sabi ko, kailangan ng time. Sabi niya, ngayon nga, isa sa mga natutunan ko talaga na sa nangyari sa akin. Yung alagaan mo yung sarili mo, yung huwag mo siyang pabayaan, lalo na nandito ka sa malayo. Kasi kung may sakit ka, apektado lahat. Pati trabaho mo, lahat-lahat. Ako nga doon, lahat sa akin, apektado, emotion, lahat. Yung parang stress ka, ganun. Pero akala ko, hindi ko makakayanan. Hindi ko makakayanan. Kaya that time, naiyak ako kasi nga nang nalaman ko na ganun nga. Pero, thanks God naman at naging okay naman. Isa lang naman talaga, think positive always. Parang lahat ng mga problema, mabigat, lahat ng problema dumadaan tayo sa problema na mabibigat, ganun. Lahat noon malalagpasan natin. Kasi ako hindi rin naman biro ang mga nangyayari sa akin. Yung parang pag iniisip ko nga siya, wala lang. Yung parang part ng buhay yun habang nabubuhay tayo dito sa mundo kakambal na natin yung problema pag hindi natin nakayanan. Kaya yung mga iba na nadidepress, meron nga akong share pala sa Facebook ko na yung lalaki, dito lang yan, malapit lang yan sa amin, na sa kabilang bansa lang din, na na-depress siya. Kawawa naman si kuya kasi dito talaga sa ibang bansa ang daming nadidepress. Alam nyo, maikwento ko sa inyo ha, meron akong kaibigan din na may problema siya sa Pilipinas, yung husband niya, ganun. Yung parang, tayo, kailangan din natin magiging update sa mga nandito sa ibang bansa, sa natin. Kasi, nag-iisa lang kami dito Baga wala kaming kausap, wala yung pamilya namin. Ang mindset namin yan sa pamilya namin sa Pilipinas at saka dito sa trabaho. Lalo na ngayon pag nakakaranas pa ng minamaltrato o hirap sa trabaho, dubli-dubli ang stress, dubli yung kaya yung iba dumadaan sa depression, maraming nag-give up sa buhay. Tulad nung share ko kahapon, si kuya, ang bata-bata niya pa, tapos yun nga ang naging problema pamilya niya nga ata. Tapos buti may tumulong. Dito naman sa ibang bansa, mayroong community na tumutulong ng samahan ng mga kababayan Pilipino na nagtutulungan talaga. Kaya ngayon lang masasabi ko sa pamilya sa Pilipinas, hindi porket abroad, hindi nyo na yung baga, ipakita nyo yung pagmamahal nyo pag kikare nyo sa kanila, kasi dapat nga lagi nyo silang kausapin, hindi yung may swelduhan lang sa kanyo, tawagan, ganun. Hindi biro ang pinagdadaanan namin dito, lalo na yung iba-iba ang nakasalamuhan namin, iba-iba yung the way ng nila, culture. Yung way ng culture nila is iba din. Iba yung paniniwala, iba din ang paniniwala sa atin. Kaya kailangan sila ang masusunod. Kasi ikaw ang pumunta dito sa lugar nila. Baga, yung ikaw yung makikisama, hindi yung ikaw ang pakikisamahan. Kasi kung iba ang ugali mo at hindi ka marunong makisama at hindi ka marunong magtiis, talo ka. Kasi abusuhin at abusuhin ka. Baga, dito nga din natin may ganung sitwasyon na kaya yun din sa masasabi ko, sa iwasan din yung kung yung kapwa natin, magtulungan dito. Kaya may nag-invite din sa akin na dito samahan ng OFW pag may time ako, kasi meron din silang Zoom seminar, ganon, na sama-sama. Ngayong COVID, ngayong situation, sa through lang kami nag-uusap, sa through internet. Hindi kami nagmi-meet up, pero that time kasi nung nagdi-day off ako, nagmi-meet up kami sa Manama. Nagkikita kami, kunti pa lang kami noon that time. Tapos yung parang yun yung kung sino yung natutulungan, sino may tapos may church dito din na may nag-invite din sa akin sa church. Kasi lang ang problema kasi sa akin alternate lang din naman yung holiday ko, hindi naman every Sunday. Baga
Sa isang buwan, 2 o 3, parang ganun ang labas ko. Pero, mas pinipili ko kasi pag day off ko, mas pinipili kong nasa kwarto lang ako. Kasi time yun nung paggagawa ko ng module ng anak ko, pakipag-communicate ko sa anak ko. Kasi, nung whole week na yun, Monday to Friday, hindi ako masyado makapag-focus. Although may rest akong 2 hours, yung 2 hours na yun, although may rest akong 2 hours, yung 2 hours na yun, hindi naman, minsan sa sobrang pagod ko, nakakatulog ako. Pero, I need time na para kausapin ko yung anak ko. Pero pag walang signal o yun ang chance kong i-rest ko yung sarili ko, tapos matulog ako. After that, babalik na naman ako sa trabaho ko. Ganun. Kaya, mas pinili ko pag day off ko, nasa kwarto lang ako, maglinis, makipag-usap sa mga anak ko, ganun. Yun ang bonding time namin ng anak ko. Yung rest ko at saka day off ko. Tapos, basta, kung importante na, kunyari magsisend na ako sa Pilipinas nung ipapadala ko, or may bibilhin ako sa anak ko, sa mga kapatid ko, sa mama ko, yun, pupunta ako doon, kung sale siya, yun, no choice ako, kailangan kong pupunta at bibilhin yung sale na yun, kasi minsan lang sa buwan na nagsisale ang mall dito. Tapos, ayun nga, isa lang sa mapapayo ko talaga, makipag-communicate din kayo sa nyo, sa pamilya nyo dito sa ibang bansa, kasi hindi biro ang pinagdaanan namin. Tsaka, hindi lahat strong, hindi lahat merong merong swerte, merong hindi pare-pareho lahat. Dito naman sa napuntahan ko, ang daming Pilipino na, halos iba dito na nagkapamilya, dito na dinadala na ang pamilya nila dito. Masasabi mo siya parang Pilipinas na din. Pero, syempre, iba pa rin talaga ang natin, ang Pilipinas. Yung parang magagawa mong gusto mo, dito limited kasi iba yung batas, iba yung patakaran din nila. Kaya yun, yun lang yun lang masasabi ko na kailangan makipag-communicate kayo. Kung may kamag-anak kayo sa ibang bansa, kamustahin nyo sila. Yun lang naman importante, kamustahin nyo sila. Hindi yung kamustahin nyo lang pag may kailangan kayo. Hindi yun. Ayun, sige na guys, salamat. At mamaya titignan ko kung aalis ako. Kasi late na din, tapos busy pa yung taga-manihon nila. Kasi magti-take ako ng mahaba-habang oras din doon kasi nga maraming test na gagawin din ng blood test, urine, may x-ray pa ata. Hindi ko alam kung sa x-ray kasi naisip ko rin ang x-ray kasi kailangan hindi ko pa masyadong yung body ko gawa ng isa tahi. Kaya, baka pagpaliban ko lang muna or bahala na. Kasi by next week, siguro babalik na ako ng trabaho ko. Sige guys, thank you. At maraming salamat. God bless sa inyo. Thank you so much, guys. Bye-bye. Bye-bye.